So mag-like and share na ha para kakalat sa taong bayan. Sabay-sabay ting mag-like and share sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, trademark na natin yan ha. Yung counting natin na mag-like talaga. At mag-subscribe na po kayo sa mga hindi pa nakasubscribe sa Donmar TV ha. Ang dami na po nating subscribers. So kung hindi ka pa nakasubscribe, maiiwan ka talaga sa mga updates. At kung mag-subscribe ka, manonotify yung inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So mag-subscribe na po lahat. Ready? 1, 2, 3, go! Nakasubscribe na ba lahat? Ayan, ayan. Heto, pakinggan natin itong balita ng UNTV patungkol po dito. Pasok. Nel, may na-veto ba ang Pangulo sa budget? Yes, Ella, mayroong vinito si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula dito sa 2025 General Appropriations Act. Ayon kay Pangulong Marcos, kabuuang 194 billion pesos na line items ang kanyang vinito o hindi inaprubahan mula sa original na panukalang budget. Meron raw siyang hindi inaprubahan. Pero hindi pa klaro ano ito ha. Pero balita ko, yung sa education at sa PhilHealth, ganun pa rin. Budget na 6.352 trillion pesos. Bumaba ito ng bahagya sa 6.326 trillion pesos. Ayon sa Pangulo, hindi maaari ang panawagan na i-veto ang buong panukalang budget sa susunod na taon. Hindi raw niya kayang i-veto lahat. Okay? Kasi ang rason po nila, parang kung i-veto niya lahat, wala na raw oras, no? At late na. Okay? Parang ganun. Okay? Ayan, no? Katabi niya si Tambaluslos. Bongbong Marcos, sana sagutin mo ang tanong ng taong bayan. Ang tanong po nila, takot ka ba kay Martin Romualdez? Nagtatanong lang sila, ha? Nagtatanong sila, nagtatanong. There were calls to veto the entire budget and to revert to a reenacted one. Bongbong Marcos, may tanong ko sa inyo. Bakit umabot sa sitwasyon na gustong i-veto lahat itong budget na ito? Hindi mo ba natanong yan sa isip mo? Meaning to say, there is something wrong. Pero still, pinatuloy mo. Pinirmahan mo. Di ba? Hindi ka man lang nakikinig sa taong bayan. However, this is not an option that we can afford. No, it's not an option that we cannot afford raw, sabi niya. Yan ang reasoning niya, ha? Hindi, Mr. President. Kung talagang may mahal ka sa taong bayan, kung talagang may malasakit ka sa taong bayan, kaya mo yan. I-veto. Pero ikaw, ang iniisip mo kasi, ang relasyon mo dyan sa mga government officials mo dyan. Concerned ka kasi sa relasyon mo dyan kay Romualdez at sa Kongreso. Concerned ka kasi sa mga relasyon mo dyan sa Senado, sina Chis Escudero. Ang dapat i-concern mo, yung relasyon mo sa taong bayan, Mr. President. Bakit? Takot ka bang i-impeach? Hindi, tanong lang ito ha. Ikaw, Bongbong Marcos, takot ka bang i-impeach ng Kongreso? Kaya sunod-sunuran ka na lang? Matatawag kang sunod-sunuran. Di ba? Budget will set us back, delay our vital programs, jeopardize targets for economic. Sa totoo lang, Mr. President, ang galing mo, you'll set back. Ang galing mo mga pabula na words mo, ang galing mo, pero wala ka talaga, Mr. President. Weak ka talaga. Para kang hindi presidente. Puppet ka. Sa totoo lang, puppet ka. Ang tingin ng taong bayan sa inyo, puppet ka. Puppet ka talaga. Growth, including our goals of achieving single-digit poverty levels and upper middle income status. Tiniyak ni PBBM na nakaayon sa pangangailangan ng ating mga kababayan at sa pag-unlad ng ekonomiya. Naaayon sa mga kababayan? Are you sure about that?
naaayon ba na i-zero budget ang PhilHealth? Huwag mong sabihin na naaayon. Naaayon ba na ang Department of Education, mababa ang budget ng Department of Education? Yan ba ang sinabi mong naaayon? Mukha yatang nililinlang mo ang taong bayan. Ha? Huwag nyo kaming lukuhin. Iya ang inaprubahang budget. Ayon naman kay Budget Secretary Amena Pangandaman, sa 194 billion vetoed items, 26 billion pesos ang direct veto o tuluyan tinanggal na items sa ilalim ng Department of Public Works and Highways. Tinanggal raw yung DPWH. Ha? Kasi, una, sa BICAM, na-question kasi ang BICAM, bakit itong DPWH ang pinakamalaki na binigyan ng budget? Oh, di ba? 164 billion pesos ang mula sa unprogrammed appropriations. Ukol naman sa ayuda sa kapos ang kita. Pero, tuloy pa rin ang akap. Tuloy pa rin ang ayuda. Ha? Tingnan nyo na kung paano nila nilaro ang taong bayan. Program o AKAP, inilagay ito ng Pangulo sa conditional implementation. Ibig sabihin, kinakailangan bumuo ng panuntunan para sa pagpapatupad. Kasi alam ni Bongbong Marcos, itong mga ayuda na ito, nakakatulong po ito sa mga government officials. Hindi lang, akala nyo na itong mga ayuda na ito ay para talaga ito sa taong bayan. Yes, para ito sa taong bayan. Pero if you are looking for a long-time solution, hindi po ito solusyon para sa taong bayan itong ayuda-ayuda na ito. Ang makabenepisyo dyan sa ayuda-ayuda na yan, ito pa rin mga government officials. Mamimigay sila ng pera, the people will remember them, the people will vote them kasi namimigay sila ng pera. Di ba? Sila pa rin ang makabenefit. So, sino ang mananatili sa pwesto? Sila pa rin ang mananatili sa pwesto dahil dito sa mga ayuda na ito. Tingnan nyo. Di ba? Ng programa. At yan muna ang ating update. Balik sa Iwela. So, yun po ang balita. May vinito po si Bongbong Marcos. Pero, may binito pero bakit ang mga mainstream media ngayon hindi sila makapagbigay ng accurate kung ano yung mga binito? Ang tanong ko lang dito sa Mr. President, ito ba ay vito-vito lang sa may binito si Presidente? Ang galing ni Bongbong Marcos, may binito. O, ganun lang. Ha? Pero kung laliman nyo ang inyong isip, hindi pa rin nagbago ang PhilHealth at education. Di ba? Huwag nyong akala natin binito na nila kasi pinakikinggan na yung hinanaing ng taong bayan. Yun pala hindi. Huwag nyo kami linlangin. Utak nyo, no? Eto pa. Panuorin natin itong paglagda ni Bongbong Marcos dito sa budget na ito at pakikinggan natin mismo sa bibig niya, mismo ang kanyang speech at magre-react po tayo dito. Okay? Pasok! Yan. Thank you, Mr. President. Thank you, our honorable guests. Palakpakan, mga buhaya! Palakpakan! Palakpakan na ang mga buhaya. Yan, pakpak. Martin Romualdez, lakasan mong palakpak. Pera na to, pera. Our witnesses to descend the stage. Kawawang bayan. The Senate President Chis Escudero, and yes, binanggit niya si Chis Escudero. Alam niyo na. Honorable members of the Senate. All the Senate. Ay, meron na kayong budget. The House Speaker, Speaker Martin Romualdez. Tingnan nyo sa kanyang speech, sino ang una niyang binanggit? Ang House Speaker at si Senate President Chis Escudero. Itong dalawa. Mr. President, may tanong lang. Takot ka? Takot ka dito nila? Tanong lang, nagtatanong lang po ako Nagtatanong lang tayo. Yung dalawa talaga ang binanggit, di ba? Bakit? And the honorable members of the House of Representatives. Laki ang respeto niya sa House of Representatives. Kasi po, kung hindi niya
susundin ang mga ginagawa ng House of Representatives, baka ma-impeach siya. Takot ka? Weak leader ka? Di ba? Distinguished members of the Diplomatic nako. Corps, Budget and Management Secretary Amina Pangandaman, and the honorable members of Yang mga binabanggit niyang pangalan, yan po ang mga tao na nagpapatakbo nitong budget nito. Diyan po galing yung mga desisyon. Itong mga binabanggit niyang tao, ito yung pinakamalaking may ambag sa pagdidesisyon sa budget ng Pilipinas. Okay? Klaro yan Kaya pinasalamatan niya. Okay? Kasi kung hindi niya papasalamatan, hindi matutuloy itong ginagawa nila. Di ba? Cabinet, fellow workers in government, ladies and gentlemen, distinguished guests, good morning at magandang araw sa inyong lahat at isang mainit na pagtanggap dito sa Malacanang. Mainit talaga. Basta pera, mainit yan As we embrace the holiday season with the joy of Christmas filling our hearts and the New Year, Huwag ka nang magbanggit-banggit ng Christmas, sir. Ang corny nyo. Christmas? Tingnan nyo yung mga taong bayan. Hirap na hirap. Tapos, Christmas? Kapal ng mukha mo. inspiring hope and new possibilities, we are reminded that it is also a time for reflection and for resolve. Just as families use this time to plan for the year ahead, so too must government dedicate ourselves to fortifying the foundation that we have laid down for a better future for the country. Better future. Kung nag-iisip ka ng better future, bakit hindi mo binigyan ng budget ang PhilHealth? Bakit mamamatay kami lahat? Mamamatay yung mga kababayan natin na mga mga matatanda nating mga senior citizen. Walang ziniro mo yung budget. Yung edukasyon ng Department of Education, edukasyon ng mga bata. Better future 'yun. Wag ka magbanggit ng better future. Hindi mo niliitan mo yung budget ng Department of Education, sumang-ayon ka, di ba? Wag kang magbanggit-banggit ng better future, utot mo. On this day that we honor our national heroes, we enact the 2025 General Appropriations Act. And through this measure, the dreams of our heroes are realized by a nation. The dreams of our heroes is realized? Utot mo! Ano the dreams of your heroes? Hindi. The dreams of your ibig mong sabihin, yung mga hero nating mga sundalo, mga hero nating mga pulis, hindi po. Hindi po natupad ang kanilang dream. Mahirap pa rin sila. Mahirap. Hindi po dream nila, Hindi dream nila. Dream ninyo ang natupad. Hindi dream ng mga heroes. Dream ninyo ang natupad. Birth by their sacrifices. This budget reflects our collective commitment to transforming economic gains into Transforming economic gain, pero pinakamalaking utang ikaw. Balita ko Pinakamalaking utang ang bansang Pilipinas ngayon compared to former President Duterte. Tapos economic gain? outcomes for every Filipino. Economic gain? Wala na nga nag-i-invest dito kasi takot. It is designed not just to address our Ako dito, binubuking ko lang kasi po, ang sarap sabihin sa bibig natin. Pero if you will go deeper, wala talaga. Ako, Mr. President, I'm with you noon, before. Pero nung natuklasan ko na ikaw ay medyo hindi talaga magaling sa pamumuno bilang presidente, talagang mag-criticize talaga kami, di ba? present need, but to sustain growth and to uplift the lives of generations that are Uplift the life of generations, pero binabaan mo yung upcoming generation sa kanilang edukasyon. Puro na naman mga matatamis na mga salita ang ginagawa niya dito. yet to come. In the first 2 years of this administration, First 2 years ng inyong administration, ano nangyari? Wala. Hearing lang ng hearing.
focus on creating the foundation for an inclusive... Ano creating the foundation? Hindi. Creating the scripted to Wadcom. Yun ang totoo. Hindi po, creating foundation. Sa first 2 years ang daming hearing na naganap nitong administrasyon na ito. Ay nako. Sustainable and resilient Philippines. From targeted reforms to strategic investments, we ensure that our progress is felt in the daily lives of every Filipino. Daily lives. Nandiyan na naman yung matatamis na daily lives. Ha? Ano yung daily lives ng mga Pilipinos? Wala. Bumaha lang ng flood control projects. Ay nako. Today, we build Huwag mong ipagmayabang kasi wala kang dapat ipagmayabang. Palpak yung mga flood control mo. on that momentum, guided by the same precision, purpose, and unwavering determination. In my State of the Nation address last July, Last July, your State of the Nation says 5,500 control projects inanod ng baha. Totoo naman eh. Hindi tayo fake news ha. Saksi tayong lahat dyan. called for the full cooperation of Congress to approve the budget in their usual timely manner. And to Kaya nga, inapprove yung 5,500 flood control na binaha. adhere to the administration's Ay, nako. proposed budget as closely as possible. With the passing of the fiscal year 2025 General Appropriations Act, the responsibility of ensuring that every centavo is spent wisely, transparently, Every centavo is spent wisely. Ngayon, magtanong kami, anong nangyari doon sa ibinenta na gold? Nasaan napunta yun? Sabi mo, every centavo eh. Yung flood control projects na sira-sira, every centavo, nasaan? Nasaan? Gusto naming malaman. Di ba? and purposefully begins. Cognizant that our resources are finite and our people's needs are plenty. People's needs are plenty? Are you sure? Oo, plenty pala. Totoo to. Plenty na ayuda. Tama. We need to the particulars of the budget. So much so that even grand ambitions and great plans must be tempered. Kaya nga, great plans. Yung Pangil Bridge, sira-sira. Di ba? Tingnan niyo yung Pangil Bridge. Yung Pangil Bridge, nag-ano sila, nag-inaugurate sila doon. Tapos pagkatapos, yung, dati yun na proyekto ng former President Duterte na nahinto, hindi natapos kasi of the pandemic. Ngayon, itinuloy ng Marcos administration. So, nung nag-opening sila doon, hindi man lang binanggit ang pangalan ni Duterte. Okay? Hindi binanggit. Wala man lang pasalamat kay Duterte na sinimulan ni Pangulong Duterte yung Pangil Bridge at tinapos niya bla bla bla. Wala. Hindi mo talaga mabanggit ang pangalan ni Duterte kasi insecure ka. Natapos nila yung Pangil Bridge. Ngayon, after 1 month or 2 months, sira-sira na yung Pangil Bridge. Sira-sira na. Ngayon, kay Pangulong Duterte na, proyekto yan ni Duterte. Yan ang Duterte legacy, sira-sira. Ayaw na nilang aminin. Ganyan sila. Ang pinagbibintangan sa Pangil Bridge na nasira-sira na si Duterte. Pero noong nag-opening sa kanila, pero pag nasira na si Duterte na. Ay, kay Duterte yan eh. Duterte yung Pangil Bridge na yan eh. Wala na. Hindi na nila inaangkin. Kasi, ganyan ang ligasiya mo. Build better more na sira-sira. We must exercise maximum prudence, otherwise we run the risk of increasing our deficit and debt and derailing our development agenda for our country. Ayoko na. While the final version of the budget reflects many of our shared priorities, some Ayoko na. provisions required careful scrutiny. The Filipino people have Ayoko na. spoken. Every centavo must go to programs Every centavo? that truly uplift lives, strengthen communities, Strengthen secure community the raw. future development of the Philippines. There were calls to veto the entire budget and to revert to a reenacted one. However, this is not an option that we can afford. A reenacted budget will set us back
delay our Ayoko na. vital program, jeopardize targets for economic growth, Economic growth including raw. our goals of achieving single-digit poverty levels. Are you sure na merong economic growth? Ha? No. Ang datos will not lie, Mr. President. So, wag mong ipagmayabang yung economic growth. And upper middle income status. However, the executive branch is one with the people in raising concerns over appropriations that are not consistent with the country's development plan and Country's development plan. Pero bakit nasira yung Pangil Bridge? Development plan yun? Yun ang development plan ninyo? Plano kayo ng plano pero nasira. Flood control na inanod. Yun ang development plan? to the needs of the people. After all, it is our people whom we serve. We take our role as stewards of our taxpayers. Remember, Mr. President, ha, itong aming reaksyon sa mga ginagawa mo, ha? Freedom of expression ito, ha? O, sarili po namin itong opinion. Okay? Sa nakikita namin. Okay? Hindi po namin kayo sinisiraan dito. Ang pag-react namin dito, ang pag-criticize namin dito, this will serve as your improvement na ma-challenge ka. Ha? Do not take this as paninira, Mr. President, ha? Itong lahat ng kritisismo na ito po ay para mainganyo at ma-challenge po kayo to do more, to do great. Okay? Kasi nakabantay po ang mga vloggers sa mga ginagawa mo. Oh. Money seriously. And for this reason, after an exhaustive and thorough review, we have Tingnan nyo, ha? Ito lang, opinion ko dito, ha? Halos hindi na nga niya gustong basahin ang kanyang speech. Parang tinatamad na nga siyang basahin, eh. Look at the gesture sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Tinatamad na nga siya, oh. directly vetoed over 194 billion worth of the line items that are not consistent with our program priorities. Tinatamad ka na, Mr. President. Huwag mo na basahin. Huwag mo na ubusin, basahin. Parang ayaw mo na. Kahit nga pagbabasa, tinatamad ka pa. Kahit pagbabasa, ha, tinatamad. These include allocations for certain programs and projects of the Department of Public Works and Highways and those under the unprogrammed appropriations, which increased by 300%. We shall also... Tingnan nyo yung mag-speech na wala sa puso, 300%. Wala na. Walang feelings yung kanyang speech. Tingnan nyo, ha, 300%. Parang wala talaga. Kasi alam niya, yung mga pinagsasabi niya, wala. Budo lahat. And those under the unprogrammed appropriations, which increased by 300%. 300%. We shall also pursue conditional implementation on certain items to ensure that the people's funds are utilized in accordance with their authorized... Walang laman, Mr. President. Yung mga pinagsasabi mo, walang laman. ...and stated purpose. Specifically, to ensure that government assistance is not merely a provisional solution to a persistent issue, we are compelled to subject... Okay, ha? Pakinggan na lang natin kasi tinatamad. Ako rin, tinatamad na akong magre-react kasi lahat ng mga sinasabi niya dyan parang, walang effect. Implementation of the Ayuda sa Kapos ng Kita program or AKAP to the convergence efforts of the DSWD, DOLE, and LENA. This way, we ensure that its implementation will be strategic, leading to the long-term improvement of the lives of qualified beneficiaries. Long-term raw. Long-term. Ano long-term? Yung Pangil Bridge, 2 months na, sira-sira. Guarding against misuse and duplication and fragmented benefits. This approach is anchored on a simple yet profound truth. The appropriation of public funds must not break the public trust. In the exercise... Must not break the public trust? Paano yan? Ha? Ang sinisigaw ng taong bayan, yung PhilHealth dapat bigyan ng budget mo. Wala kang ginagawa. Size of our budget execution function and our duty to ensure prudent fiscal management.
we ensure that all Oh, anong i-ensure mo? We ensure na ano? increases in appropriations and new budgetary items shall now be subject to cash programming. Cash programming. Yung ayuda, ano yun? Anong tawag doon sa ayuda? Applicable budget execution rules and vetting and approval of the concerned offices. This way, we guarantee that these programs and projects are implementable and will redound to the benefit of our people. Sa sambayan ng Pilipino, nakikinig po kami sa inyo. Anong nakikinig? Hindi ka nga nakikinig eh. Oh, tingnan nyo siya. Gaano siya kabudol talaga. Tingnan, pakinggan nyo. Approval of the concerned offices. This way, we guarantee that these programs and projects are implementable and will redound to the benefit of our people. Sa sambayan ng Pilipino, nakikinig po kami sa inyo. Nakikinig ka? Are you sure nakikinig ka? O si Tambaluslos Martin Romualdez lang ang pinakikinggan mo? Salamat po sa inyong pagpilatis sa ating national budget at sa pagpuna sa kaibahan ng isinumite ng Kongreso sa President's proposed budget. Kaya naman po, kahit Pasko, kaming lahat ay nagtrabaho upang pag-aralan ito. Nagtrabaho? Are you sure? Are you sure nagtrabaho kayo? Party-party na. Balita namin, party-party ka lang eh. Ito po ang ipapasang General Appropriation Act ngayon. Kasama na ang mga veto ay resulta ng aming pagdinig sa inyong tugon. Nakakaasa naman po kayo sa budget na ito. Ipapagpatuloy at papalawigin pa natin. Papalawigin? Pero zero budget PhilHealth. Ang galing-galing presidente natin, ha? Ang galing-galing talaga ng presidente natin, ha? Papalawigin, pero zero budget ang PhilHealth. Ang pagdinig sa inyong tugon. Nakakaasa naman po kayo sa budget na ito. Ipapagpatuloy at papalawigin pa natin ang ating service. Papalawigin. Ay naku, Mr. President. Tama na, Mr. President. Tama na. O, may tama ka. Servisyo sa inyo. Alinsunod sa ating Philippine Development Plan ng 2023 to 2028. Papalawigin, pero yung Department of Education, binawasan. Titiyakin namin na mananatiling prioridad ang social services. Ay, Ruby Bertulfo. Hoy, vlogger ni Duterte, grabe ka naman kung magbintang kay PBBM. Hindi po ito bintang. Ang namimintang po, yung naggawa ako ng kasalanan ni PBBM, yun ang pamimintang, Ruby Bertulfo. Ha? Ang sinasabi lang namin dito, Ruby Bertulfo, kung ano yung totoo. Oh, Ruby Bertulfo, magkano ang budget ng PhilHealth? Zero. Zero. Oh, gawa ko ba? Tanungin mo si Bongbong. Hoy, vlogger ni Duterte, grabe ka naman kung magbintang ka kay PBBM. Ano ang ibinibintang ko? Nagsasabi lang ako ng totoo. Hoy, Ruby. May tanong ko lang ito. Wag niyong wag niyong si Ruby, wag niyong i-block si Ruby. Ruby Bertulfo, makinig ka. May tanong lang sa inyo. Saan ka nakatira? Sa Mars? Hindi mo alam to lahat? Hindi mo ba alam na zero budget yung PhilHealth? Hindi mo ba alam na binawasan yung budget ng Department of Education? Tapos sasabihin mo, namimintang kami kay PBBM? Kami pa yung namimintang. Kami pa yung namimintang, ha? Nagsasabi lang kami ng totoo dito, ha? Sabihin mo yan sa presidente mo, sino yun? Ruby ba yung pangalan nun? Ruby, nasaan na yung pangalan niya? Ruby Bertulfo. Ayan, makatulfo ito siguro. Ruby Bertulfo. Ikaw talaga, Ruby Bertulfo, ha? Lagi ka kasing nakikinig kay, Cash Jarrett at ni Mike Tae. Huwag na kasing makinig doon. Kung nakakabobo yung
yung vlog ni Mike Tae at ni Cas Jarret. Oh, wag kang makinig doon. Dito ka makinig kasi updated dito. May facts kami ditong ibinigay. Doon wala. Ni Cas Jarret wala. Tawang-tawa lang doon eh. Ha? Wag dito sa vlogger na ito. Wag dito ha. Kasi ipapamukha ko talaga dito ang katotohanan. Ang katotohanan po, zero budget ang PhilHealth. Ha? Ayon sa mandato ng ating saligang batas, pati na rin ang kalusugan. Sisikapin din... Kung nasasaktan kayo, na criticize po natin si Bongbong Marcos, ha? O, kung hindi nyo matanggap yan, ha? Alis na lang kayo dito. Kasi dito sa Donmar TV, updated kami sa mga hakbang na ginagawa ng gobyernong ito. At ipinamukha, ha? Namin sa inyo na lahat ng mga sinasabi ni Bongbong Marcos ngayon, wala. Binasa lang niya ang kanyang script dyan. Pero ang katotohanan po, ha? Hindi po talaga nangyari. Oh, totoo. Natin na ipagpatuloy at ipapatupad ang ating economic services. Kasama ang infrastruktura at agrikultura. Tirotsky Ando, VMR. Sir, tanong ko lang, DDS ba ang mga EDSA Friday Group? Sige, i-chat ko muna si VMR kasi hindi man ako si VMR. Kaibigan ko si VMR, i-chat ko muna tapos sasabihin ko sa inyo, okay? Upang mapalakas pa ang ating ekonomiya at malaban... By the way, Tirotsky Ando, si Donmar TV po ito, hindi po si VMR. Baka akala mo si BMR ako. Kaibigan pa naman ko si BMR. Ang kahirapan na dulot ng pagtaas ng presyo ng bilihin at kalamidad. Titiyakin namin na maipapatupad ang mga plano. Nasaan na si Ruby Bertulfo? Nawala si Ruby Bertulfo. Ang sarap nung asarin eh. Ang sarap asarin eh. Yung tipo na nagko-comment ka dito na hindi mo alam, yung mga viewers dito updated hindi siya updated tapos nagko-comment dito, napahiya tuloy. Upang maipababa ang presyo ng pagkain, lalong-lalo na ang bigas. Itutuloy namin. Palakpakan! Itutuloy namin ang mga hakbangin upang mapunan ang kakulangan sa mga gusaling pampaaralan at ang mga computer ng mga eskwelahan. Sisiguruhin natin na tuloy-tuloy at mas lalawig pa ang mga benepisyo ng lahat ng Pilipino sa ilalim ng CILS. Through this budget, we will also prioritize green investments and disaster preparedness to safeguard our environment and ensure resilience against disasters. We shall drive innovation and enhance trade and investments to create more quality jobs and to improve productivity. Tama na yan, Mr. President. Tama na. To sustain these efforts, we are advancing governance reforms. We shall continue to improve our systems for a more efficient, transparent, and accountable government. Through digitalization, we shall streamline services, reduce bureaucratic delays, and combat corruption. Sa aking mga kasamahan sa pamahalaan, nais kong ipaalala ang ating tungkulin sa bayan. Gamitin natin ng wasto ang pondo ng ating bayan. Siguruhin natin na agarang masimula ng mga proyektong napopondohan at matapos ito ng naayon sa programa at pondong inilaan dito. So as we close this year and step into a new chapter, let us remind ourselves of our shared responsibility. Let us remind ourselves our shared responsibility. Ano yung shared responsibility mo, Bongbong Marcos? Sige nga, may tanong sa iyo. Ang shared responsibility mo ay protektahan mo ang hinanaing ng taong bayan. Pero anong ginagawa mo? Tanong ko lang yan. Nation building is not the work of government alone. It is a partnership that we make. Nation building is not a work of a president alone. Pero bakit kinontra mo si VP Sara? Di ba? Isang budol na naman. Akala namin na ipagtanggol mo si VP Sara. Pero hindi mo ipinagtanggol. Akala namin yung pinapalawig nyong
Uniteam. Pero, ang ka-unity mo pala, si Tambaluslos. Yun ang totoo, di ba? Yun ang ka-unity mo, si Tambaluslos. With every single Filipino. With unity, with determination and a clear vision, we can achieve a future where progress is felt in every home, in every community, every corner of this archipelago. Mr. President, wala pong personalan. Hindi po kami galit sa inyo, Mr. President. Galit lang po kami sa ginagawa nyo. Okay? Walang personalan, Mr. President, walang personalan. Hindi po kami galit personally sa inyo. Okay? Together, let us build a bagong Pilipinas, a nation of genuine and shared. Bagong Pilipinas, nasira na yung Pangil Bridge at saka naanod na binaha na yung flood control projects. Yan po ang ligasiya ni Bongbong Marcos. Maraming salamat sa inyong lahat at siguro maaari pa rin bumati ng maligayang Pasko at masaganang. Tama na po, tama na. Maraming salamat sa inyong lahat at magandang umaga. Palakpakan. Thank you, Mr. President. Palakpakan. Ayan. Okay, so syempre, rerespetuhin pa rin natin ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang speech. Pero hindi po sa halos lahat, no? I think mga 90% sa kanyang speech ay hindi po tayo sang-ayon. Kasi po, marami po siyang mga sinasabi na sa tingin po natin, sa opinion po natin, ay hindi po talaga nangyari. Okay? So, kayong mga audience dito, no, anong masasabi nyo sa ginawang mensahe po ni VP Sara sa Rizal Day? Mag-comment po kayo doon. At ano pong masasabi nyo dito sa nilagdaan na budget po ni Bongbong Marcos? Pero yung hinanaing ng taong bayan patungkol sa PhilHealth na zero budget at yung sa edukasyon na mababa pa rin compares noon yung budget ng education, kasi i-check pa muna natin lahat-lahat ano yung binago. Kayo po ba ay sang-ayon sa budget na ito? Okay? Mag-comment, mag-react, babasahin natin yan sa comment section ang mga komentaryo niyo. Okay?